ng mga Seventh-day Adventists patungkol po sa Bible. Bago po yan, kung kayo po ay familiar sa television, kung manonood po kayo channel 21 ata yun, sa palabas po ni Nakaeli, ay meron silang sinasabi na ang Biblia daw ay hindi purong salita ng Diyos. Yan po yung kanilang sinasabi. So, ibig sabihin, ang banal na kasulatan ay merong salita ng tao. Paano daw nila nasabi na ang Biblia ay merong salita ng tao? Sapagkat pag binasa niyo po yung aklat ng Genesis, chapter 3, makikita natin na si Eva ay nagsalita. Tama? So, ang Biblia ay hindi lamang salita ng Diyos, kundi merong salita ng tao. Sabi din nila sa kanilang programa, ang Biblia daw ay hindi lamang merong salita ng Diyos at ng tao, kundi ito ay merong salita ng demonyo. Sapagkat sabi nga doon sa Genesis chapter 3, sabi ng ahas kay Eva, kainin mo yung pinagbabawal na prutas. O di nagsalita yung diablo. Sa mga tweets, kanilang pinapalagay, ang Biblia ay merong salita ng diablo. So ito po yung katanungan ngayong hapon na ating pong tatalakayin hinggil po sa ating pong view patungkol po sa Biblia. Ang Biblia ba ito, mga kapatid? Sino po naniniwala? Letter A. Ang Biblia ba ito ay purong salita ng Diyos? Pwede magtaas ng kamay. Letter B. Ang Biblia ba ito ay merong salita ng Diyos at ng tao? Taas po ng kamay, naniniwala. O ang Biblia ay merong salita ng Diyos, salita ng tao, at salita ng diablo. Sino po yung naniniwala? Kung alin man po doon ang inyong kasalukuyang pinangahawakan, ay ini-encourage po kayo mga kapatid. Number 3, si nanay, na makinig po tayo ngayon pong hapon upang alam natin kung ano ba ang ating paniniwala hinggil sa Biblia. Pero bago yan mga kapatid, gusto ko munang sabihin sa inyo na sa lahat ng aklat, wala pa akong nakitang ibang aklat na napaka-influential liban na lamang sa Biblia. Alam niyo po, bagamat ang Bible na ating pong pinangahawakan ngayon ay naisulat 1500s na nakakalipas or 1,500 years o mahigit pa ang nakakalipas, ang Biblia ang ating pinangahawakan ay isa o ang pinaka ma-influensyang aklat na nananatili dito sa mundo. Alam niyo po, ang Biblia taon-taon ay nagkakaroon ng 100 million copies by whole or in part yearly. So, ibig sabihin po mga kapatid, bawat taon, ang Biblia ay nagkakaroon ng panibagong kopya. Kaya mapapansin nyo na lamang, merong NIV version at napakaraming copies nito. Merong contemporary version o yung tinatawag na Youth Bible. Ngayon, ano ba yung importansya na meron sa banal na kasulatan? Bakit kaya ang Biblia ay nananatili pa rin na napaka-importante sa buhay ng mga taong mananampalataya? Alam niyo po, kung kilala niyo po si Tyndale, sino po sa inyo nakakilala kay William Tyndale? Sa history po, siya po ay nabuhay noong 1494 at namatay noong 1536. Kung alam niyo po yung history ni William Tyndale, siya po ay iginapos sa isang poste pagkatapos po ay sinilaban yung poste o sinilaban siya ng buhay. At habang siya ay naroon sa posting yun, siya po ay sinasakal ng isang tao hanggang siya ay mamatay. Ang dahilan po mga kapatid kung bakit siya pinatay ng ganoon sapagkat kanyang sinubukan na yung Bible na hawak-hawak nila ay isalin niya sa wikang Ingles upang nasa kanyang maintindihan. So ito po yung nakapagtataka. Anong meron sa Bible na maging yung mga unang tao, unang Kristiyano, handang ibuwis ang kanilang buhay, magkaroon lamang ng kopya o kaya naman ay maisalin ito sa ibang salita?
Ito pa yung gusto kong pansinin natin. Ang Biblia noon, nalalagay sa panganib ang kanilang buhay pagkaroon lamang ng kopya. Pero ngayon, ang Biblia, napakadali ng basahin, meron na sa cellphone, sa laptop, sa internet, napakamura lang ang Biblia, may 195 lang sa bookstore, pero bakit ang ilan ay hindi binabasa o tinatamad basahin ito? Ano po? So yun po yung nakakalungkot na bagay. Alam niyo po kung atin kung babalikan yung naunang panahon, kung bakit handa silang ialay ang kanilang buhay alang-alang sa Biblia, sapagkat ang Biblia ay tinuturing nila bilang isang salita ng Diyos. Hindi nila inatangi ang Biblia bilang aklat na may salita ng demonyo, kundi ang Biblia sa kanilang pananaw ay tunay na salita ng Diyos. Mamaya po sa ating pong question and answer, pwede po tayo magkaroon ng tanungan tungkol po rito. Ano po? Ngayon, ano ba ang purpose bakit tayo magkaroon ng Biblia? Sa inyong palagay, bakit po ba tayo binigyan o nagkaroon ng Biblia? Ano po kayang dahilan? Sige po. Bakit may Bible? Para saan to? Bakit po tayo merong Biblia? Ano ba yung halaga nito sa atin? Alam niyo po, sabi ng isang writer na aking nabasa, ang pagbibigay ng galang o halaga sa Biblia ay hindi makikita kung ang Biblia mo ay nasa magandang lagayan, kundi makikita kung ang Biblia mo ba ay iyong binabasa. Tandaan niyo po, hindi mo mabibigyan ng pagpapahalaga ang Biblia kung ang Biblia mo ay nakalagay lamang sa magandang lalagyan. Pero kung ang Biblia mo, binabasa mo, doon mo makikita ang halaga nito at doon mo makikita yung halaga na meron siya. Ang sabi, ang Biblia ay dapat nasa liksipin, hindi dapat siksingin. Tama? So, ito po yung ating fundamental belief side. Maganda sana kung meron tayong PowerPoint presentation. Anong tawag doon? Projector. Nakikita sana natin ito. Sa ating pong paniniwala bilang mga Seventh-day Adventists, meron po tayong tinatawag na fundamental beliefs. Sa ating pong fundamental beliefs, number 1, ito po ang nakasulat. The Holy Scriptures, Old and New Testaments, are the written word of God. Sabi, ang banal na kasulatan magmula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan ay naisulat na salita ng Diyos. Meron akong narinig dati, sabi nila, ang Bible daw ay dapat na lang natin basahin ay ang New Testament. Sapagkat ang Old Testament daw lipas na. So yung kautusan sa Old Testament, ayaw nilang tanggapin, pero hindi po yun. Sapagkat sa aking paniniwala, Old Testament at New Testament ay naisulat na salita ng Diyos. Ang sabi pa ng ilan, ang Bible, hindi mo pwedeng tawagin Bible kapag New Testament lang. Kasi daw sabi, ibig sabihin ng Bi ay, ano ibig sabihin ng Bi? Dalawa. Diba? Ayun ang sabi nila eh. Pero hindi po yun ganun. Hindi po ibig sabihin ng Bible ay kahit ba yung una, dalawa na. Ano ibig sabihin ng Bible? Diba? Ibig po sabihin ng Bible ay mga aklat. Kaya nga ang tawag dito ni St. Jerome ay Divine Library. Ano po ang tawag ni St. Jerome? Divine Library. Sabi pa po, the Holy Scriptures, Old and New Testaments are the written Word of God, given by divine inspiration through the holy men of God, who spoke and wrote as they were moved by the Holy Spirit. In this Word, God has committed to man the knowledge necessary for salvation. The Holy Scriptures are the infallible revelation of His will. They are the standard of character, the test of experience, and the authoritative revealer of doctrines, and the trustworthy record of God's act in history. So, sa ating fundamental belief,
maging yung ating mga experience, Bible din ang dapat na mag-judge dito. Halimbawa, meron akong kasamahan noon sa isang bahay, ang sabi niya, na naginip daw siya, at yung kanyang panaginip, meron ng impyerno ngayon. Yun po yung kanyang panaginip. Para kagaya nung nasa YouTube kay Angelica, ano nga yun? Sembrano. Ayun. Kasi meron sa YouTube ngayon, sabi niya na naginip daw siya, may vision daw siya, nakita niya yung impyerno, andun daw si Michael Jackson, andun daw si Pope John Paul II, at meron akong kaibigan na naginip din, halos na pareho ng gano'n. Pero, ang sabi ng Bible, maging yung ating experience ay dapat na may test sa pamamagitan ng Biblia. Ang Biblia nagtuturo na ang impyerno ay wala pa kayo kundi sa pagdating ng panahon sa third coming ni Kristo. Ngayon, ang ating pong main topic ngayong hapon ay meron pong kinalaman sa revelation at inspiration. Ito po ang tanong. Kapag sinabing revelation, ano po yung pumapasok sa isip nyo? Hi! Nagtao ah. Hello? Hi! Pag sinabi kong revelation, anong pumapasok sa isipan nyo? O ano yung naiisip nyo pag sinabing revelation? Last book ng Bible. Okay, ano pa? Prophecy. Ano pa? Second coming. Ano po? Alam niyo po, pag sinabing revelation, ito po ay galing sa salitang Latin na revelare. O yung salitang revelation or reveal ay galing sa salitang Latin na revelare. Ang ibig kong sabihin ng salitang revelare ay to take away the covering, to uncover, or unveil something that is hidden. Sa madaling salita, ang ibig sabihin ng revelation, halimbawa ito ay merong takip, pag tinanggal mo yung kanyang takip, revelation yun. Ibig sabihin sa Tagalog, kapahayagan or pahayag. Ano po? Kaya pag sinabing revelation, ito po yung paraan na ginagamit ng Diyos upang ipaunawa yung kanyang sarili sa mga tao. Ano po? Pag sinabing revelation, revelation is the process by which God makes His truth about Himself known to men. And ito po ay merong dalawang classification. Ano po? Meron po tayong tinatawag na general revelation at special revelation. Sa revelation po mga kapatid, gaya po ng aking nabanggit, ang ibig niyang sabihin, ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang sarili sa pamamagitan, ito ay isang proseso na mauunawaan natin o makikilala natin o malalaman natin na merong Diyos na nagpapahayag at nais na makipagkomunikasyon sa atin. Ang unang revelation o yung unang part ng revelation ay tinatawag pong general revelation. Ang ibig kong sabihin mga kapatid ng general revelation ay sa pamamagitan po ng mga bagay-bagay na nakikita natin, mararamdaman at malalaman natin mayroong isang divine being. Ibig sabihin may Diyos. Ulitin ko po ang general revelation tumutukoy sa nature na kung saan sa pamamagitan ng kalikasan, mauunawaan natin na mayroong Diyos. Ano po? Meron nga akong tinatawag na cosmological argument na kung saan sa pamamagitan ng kalikasan ay malalaman natin na mayroong Diyos na gumawa ng nature. Ano po ba yung sabi ng awit? Sige nga po, buksan niyo yung Bible nyo. Awit 119 verse 1. Sige po. Unahan po yan. Awit 19 verse 1. Awit po 19 verse 1. Sige po. 19 po, 19.
Ang sabi po dyan, ang kalawakan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa makatuwid, sa pamamagitan po ng nature, ay mauunawaan natin na mayroong Diyos na nagpapahayag. Ito po sa history ay ginagamit po ng mga early Christian para patunayan na kahit hindi mo gagamitin ang Bible, ay mapapatunayan mo may Diyos. Ang tawag po doon ay yung tinatawag na cosmological argument. Na sa pamamagitan ng kagandahan ng nature, mauunawaan natin na ang Diyos ay umiiran. Sabi nga po ng Roma, chapter 1, verse 18, hanggang 20, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness men, who suppress the truth in unrighteousness, because that is which known about God is evident within them. So sabi nito, sapagkat nauunawaan natin na ang Diyos ay nagpapahayag sa kanyang sarili. So sa pamamagitan po ng nature, maraaring nating malaman na mayroong Diyos. Pangalawa, yung tinatawag po na teleological argument o argument from design. Ang basic po niya ay every design must have a designer. Sa makatuwid, kapag ang isang bagay ay nakadesenyo, merong nagdesenyo nito, tama? Halimbawa, electric fan. Kung ating titignan, meron siyang disenyo. Hindi siya basta katawan lang, tapos merong LC, umiikot na kung sa loob niya, merong intricate na design na kung saan nagpapagana sa kanya upang yung daloy ng kuryente ay dumaloy sa kanyang makina at siya ay umandar. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng design, ay malalaman natin mayroong designer. At ang sabi, kung halimbawa po mga kaibigan, may makita kayong relo sa dalampasigan. Halimbawa, ang relo ay Rolex. Sasabihin nyo na lang ba, yung relo yan, ano yan eh? Sa pamamagitan lamang ng pag-agos ng mga alon, sa pagkama ng mga buhangin, nagkaroon ng relo Rolex, naniniwala ba kayo na? So yung Rolex, meron yung pinagmulan o meron siyang designer. So ito po ang argument. Kung ang ating mundo, itong earth na ito, ay merong complex design, ibig sabihin, ang universe na ito ay merong isang dakilang architect. Tama? Sabi nga ni Voltaire, if a watch proves the existence of watchmaker, but the universe does not prove the existence of a great architect, then I consent to be called a fool. Sabi din ni Immanuel Kant, isang agnostic, ito daw ang niyang argument na ito, argument from design, ay hindi maaaring baliwalain sapagkat yung reasonableness nito ay hindi maitatanggi. So yun po yung una. Number 1, general revelation, ibig sabihin, through nature, mauunawaan natin na merong gumawa ito. Pangalawa, yung tinatawag po natin special revelation. Ang special revelation po, mga kapatid, ito po yung gusto kong ipaunawa sa inyo. Ito po ay yung paraan na kung saan ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili personally. Ulitin ko po ang special revelation ay yung paraan na pinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili personally. Sa una, pinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng nature. Ang pangalawa, sa pamamagitan ng kanyang personal na pakikipagkomunikasyon sa tao ay naipahayag niya ang kanyang sarili. Ang sabi nga po sa Hebreo chapter 1 verse 1 hanggang 2, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, ang Diyos ay nagpahayag sa atin. Sa makatuwid, ang Diyos, pinahayag niya ang kanyang sarili sa tao sa iba't ibang kaparaanan. At ang sabi pa nga, ang special revelation ay kung saan ay ipinapuunawa ng Diyos sa tao
yung nais niyang sabihin, maaaring ito ay sa pamamagitan ng kanyang propeta o kaya naman ng kanyang apostol. Ano po? At ang method po ng revelation ay meron tayong tinatawag na visions, dreams, o kaya naman ay nagsasalita ng tuwiran ng Diyos, o kaya naman ay nagpapakita ng mga simbolo. So, kung ating pong papansin ang aklat ng Daniel, makikita po natin sa aklat ng Daniel na napakaraming mga simbolo at imahe na pinapakita kay Daniel. Tama? Pag binasa natin yung Apokalipsis, makikita natin na merong babae. Yung babae, nakikita tayo merong dragon na merong 8 ulo. Diba? Sa Daniel, merong isang estatwa na ang ulo ay ano? Ano yung ulo? Ano yung ulo? Ginto. Ano yung katawan? Pila. Ano yung, anong tawag dito? Tay. Ano yung, tawag yan? Ano yung type niya? Bronze, di ba? Tapos bakal and iron clay sa kanyang mga baso. Sa pamamagitan po ng mga simbolo na yon, ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang mensahe. So sa madaling salita, gaya ng binanggit si Hebreo, may iba't ibang paraan na ginagamit ng Diyos upang makipag-communicate sa tao. Ngayon, ito po yung gusto kong maunawaan natin kapag sinabing inspiration. Tandaan na, magkaiba ang revelation at inspiration. Ano po? Pero ang special revelation ay merong kinalaman sa inspiration ng tao nagsasalita o sumulat ng mensaheng galing sa Diyos. Tandaan po natin, bagamat ang salitang inspiration ay wala sa Biblia, ang tinutukoy ko sa original Bible, ay yung function nito ay ginagamit natin sapagkat sa ganitong paraan na ikilos ang mga propeta sa kanilang pagsulat. Kung babasahin po natin mga kapatid, ang 2 Pedro 1:21, so kung babuksan niyo ang Bible nyo, 2 Pedro 1:21, sige po, basa. Ang mauna pong magbasa ay siya po yung babasa. Second Peter 1:21. Ano po ang sabi? Teka lang. Sabi ron, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, patuloy ko. Kundi ang mga tao ay nagsalita sa Diyos at nanawag yung para ng Espiritu Santo. Nasabi doon, ang tao ay nagsalita sa pamumuhat sa Diyos na naudyukan ng banal na Espiritu. Doon po natin tinitingnan yung proseso po ng inspiration na tinatawag. So, ibig sabihin, ang tao, nung sinulat niya, o ang propeta, nung isinulat niya ang banal na kasulatan, siya ay nasa ilalim ng udyok ng banal na Espiritu. So, ibig sabihin, anumang kanyang isulat, anumang kanyang salitain, yun ay bunga ng pagkakakasi sa kanya ng banal na Espiritu. Ito pa yung gusto kong unawain natin. Ang Biblia, hindi po ito aklat na kung saan ay dinidikta ng Diyos yung kanyang sasabihin. Halimbawa, kung Diyos, pagkatapos si Stephen yung propeta, ito yung sasabihin mo. At ang baboy, bagamat may hati ang paa. Hindi po ganon. Kundi, ibinibigay ng Diyos yung mensahe at kapag naunawaan ng propeta yung mensahe, siya ay tutulungan ng banal na Espiritu na ma-deliver yung mensahe sa paraan na yung personalidad ng tao ay hindi na aapakan. Ibig sabihin, yung will ng tao hindi na babaylate. Yung kanyang humanity, dignity ay hindi na babaylate. Sa mga tuwid, ang ating pong banal na kasulatan ay naisulat sa pamamagitan ng anak ng tao at itong tao naman na ito ay guided ng banal na Espiritu.
So sa madaling salita, anumang bagay na sinalita o sinulat ng propeta ay itinuturing na salita ng Diyos. Ano po? Hindi, sapagkat ang sabi ng binasa ni Sister kanina, anumang hula ay hindi naggaling buhat sa sariling pananaw lamang ng tao. Kundi ang tao ay sumulat buhat sa Diyos o nagsalita buhat sa Diyos na siya ay nahudyukan ng banal na Espiritu. Ang sabi pa, ang mga taong sumulat ng banal na kasulatan ay hindi pen or hindi siya ano nga yung pen sa Tagalog? Ballpen. Ang tao ay hindi panulat ng tao ng Diyos, kundi ang tao ang tagasulat ng Diyos. Nakuha nito yung ibig sabihin. Ang tao, ang propeta, ay hindi panulat ng Diyos, kundi ang tao ay ang tagasulat ng Diyos. Ano po? Ano pa? Kaya kung aking pong babasahin mga kapatid sa unang Tesalonica, basahin na po natin. Unang Tesalonica 2:13. Sige po. Ano sabi diyan? Dos 13 po ng unang Tesalonica. At dahil naman dito, kami nakapagdamag sa walang kapit sa Diyos, ang inyong tagapin sa amin ang salita ng pinangalan sa mga bagay. Ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi kaya ng salita ng mga tao, kundi yung ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na nagagawa na sa inyo na nagsimulang kalatayan. Okay. Ang sabi ko sa talatang binasa sa atin ni Brother, sabi ni Pablo, nagpapasalamat kami sa inyo sapagkat tinanggap nyo ang salita na aming ibinigay sa inyo, na inyong tinanggap bilang salita ng Diyos. Ano katuwin? Yung salita na kanilang pinapangaral, bagamat yun ay ginagamit silang instrumento, yun naman po ay tinuturing na salita ng Diyos. Ano po? So sa madaling salita, kapag ang isang propeta ay nahudyukan ng banal na Espiritu, bagamat tao ang nagsalita o sumulat, ang kanyang sinabi ay tinuturing na salita ng Diyos. Po, nakuha niyo po? So sa atin, naniniwala tayo na ang Biblia ay salita ng Diyos o yung mensahe nito ay galing sa ating pong Diyos. Ngayon po, gusto kong dumako tayo sa isa pang part na ating pong lecture ngayong hapon. Ano po? Siguro ay magtataka tayo kung bakit napakaraming mga version ng ating pong Biblia. Pero mamaya tatalakayin natin yun. Ngayon, dadako po tayo doon sa tinatawag nating original Bible or original language na ginamit sa Bible. Ano? Sino po yung sa inyo nakakaalam ng ano ba yung original na salita na ginamit sa Bible? Sabi ng ilan, ito daw ay Latin. Ano? Hebrew. Sa Old Testament. Sa New Testament, Greek. Tama mo. Ngayon po, totoo po ng Biblia ay naisulat sa hindi natin lengguwahe. Sa Hebrew at sa Greek. Kaya kung tatanungin tayo, ano ba yung pinaka-accurate o pinaka-tamang translation o version ng Bible na dapat natin gamitin? At totoo po niyan mga kapatid, siyempre, yung version na naisulat sa parehong lengguwahe ito. Nakuha niyo po? Ang pinaka-the best version na dapat natin gamitin ay yung version na naisulat sa parehong itong lengguwahe. Kung ito ay naisulat sa Hebrew, dapat Hebrew version. But Greek, dapat Greek version. Pero ang tanong, wala naman sa atin ang talagang nakakaunawa ng tamang pagbabasa. O sabihin natin, wala sa atin dito yung mga ordinaryong tao ang nakakapagbasa ng Hebrew. Tama? Kung meron man, yun ay yung mga talagang nag-aral o kaya ay Bible scholar. Pero hindi natin kayang basahin ng Hebrew at Greek. Sa amin, pinag-aaralan namin ito